Barbie na si Ken, panliligaw, uulitin. At sports na delikado doon sa Colorado, tunghayan kung sino lumipad ng todo. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong ika-10 ng Pebrero. Ang mga aksyong balita. Bumuelta ang mga kaibigan sa militar ni retired General Angelo Reyes sa taong nagdiin sa kanya sa mga anomalya sa AFP. Git nila si Rabusa ang dapat magpaliwanag kung magkano talaga ang kinita niya sa mga anomalyang transaksyon sa AFP. Ikwento mo, Ina Zara. He is the lowest of the low. Wala na akong alam na mas mababa dyan, except worms under the earth. He's no better than a worm. Ganyan ilarawan ni retired Commodore Rex Robles si dating Military Budget Officer George Rabusa ang nagdiin kay ex-AFP Chief Angelo Reyes sa 5 milyong monthly payola at 50 milyong pabaon umano ng dating general mula sa AFP. Pero giit ni Robles, walang dapat ipagmalinis si Rabusa kung susumahin raw aabot ng 200 milyon ang posibleng naibulsa niya. He is a recidivist. He has been stealing money even if he was not in position. May bahay siya, malaking bahay din sa States na sinabi niya binigay daw sa kanya. Inaanak sa kasal ni Rabusa ang anak ni Reyes. 2 araw bago lumutang si Rabusa sa Senado, bumisita at kumain pa raw siya sa bahay nila Reyes. Binalaan daw ni Rabusa ang misis ni Reyes na may magdidiin sa dating general sa anomalya sa AFP. Gipit rin daw si Rabusa kaya humingi ito ng tulong sa kumpare. Tama sabi ni Reyes yun. Traidor. Humingi pa ng pera kay Reyes, di ba? Binigyan ni Perez ng pera. Humingi siya ni Reyes ng pera. Talagang grabe, maitim talagang budhi. Ilan sa mga kondisyon ng paglantad ni Rabusa ay maging state witness. Ibig sabihin, maaabswelto siya sa mga kasong posibleng isampa sa kanya at ang pag-renew ng kanyang US visa. Tingin ni Robles, scripted ang mga pasabog ni Rabusa sa Senado. Pag Reyes ang sasabihin mo, makinig yung mga tao, sikat ka. Dahil pag sinabi ng si Mato, sino naman ang intindi sa kanya? 86 million si Mato, bali wala yun. 180 million Villanueva, it will mean nothing. But 50 million Reyes is big deal. And he knows that. Isa si dating AFP Chief General Efren Abu sa mga tinuro ni Rabusa na nag-utos umano na galawin ang Military PS Fund o ang pondong pasweldo dapat sa mga sundalo. Sa unang pagkakataon, nagsalita na rin si Abu. Alam mo, pag nagsalita ka ng 99% na truth, tapos i-slant mo lang na 1% yon, parang totoo dumarating. But that is a lie. Anything na maiisip niya at gusto niya sabihin na masusuportahan yung statement niya, that's what he is saying. Si Abu ang Chief of Staff nang pumutok ang kontrobersya ni Garcia. Siya ang nag-abolish sa opisina ng AFP Controller at Logistics Command. If we will rely on a person na nagsasalita just to save his neck, ay parang unfair yun, parang siya pa naging hero. Ay ang dami diyang matitinong tao sa armed forces. Bakit hindi siya tanungin? Sa huli, sabi ni Robles, wala nang dapat pang ibang sisihin sa pagkamatay ni Reyes, kung hindi ang dati niyang kumpare. If you want to blame anybody, let's blame Rabusa. And I blame him, and I don't think the family will forgive him, and I will never forgive him. Ina Zara, News 5. Sa puntong ito, makakausap natin live mula sa News 5 studio sa The Fort, si Colonel George Rabusa. Colonel Rabusa, magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Erwin Tulfo po ito, live po tayo dito sa Aksyon. Sir, narinig niyo yung tinawag sa inyo ni Commodore Rex Robles kanina, maitim ang budhi, lowest of the low na raw dahil ito sa ginawa ninyo, pagtatraidor sa kaibigan ninyo. How do you feel? I don't feel guilty. Kasi I just want to tell the truth. Opo. Kasi sinasabi, Colonel Rabusa, 2 days before nang kayo ay
humarap sa Senado at ipatawag si Senador, si General Reyes, ay pumunta pa kayo sa bahay nila at sinabi niyong may magdidiin sa kanya, pero hindi niyo raw sinabi na kayo ho yung magdidiin. Bakit ho? Mali po yung impormasyon na yon. Opo, ano po yun? Ako po ay tinawag ni Secretary Reyes Saturday po muna, and then the next one was Tuesday. So, nagpaturo po siya sa akin kung ano yung dapat sabihin. Dahil, yun na nga, sabi niya ipapatawag daw siya sa Senate. So, tinulungan ko naman po siya. And then, yung pangalawa nga, yung 2 days before, 3 na po kami noon, kasama na po si General Ligot. But did you tell him na siya po ay tatanungin at kayo ang magdidiin sa kanya? Did you tell him that? I did not tell him that. Bakit po? Siyempre po, paano kong sasabihin sa kanya na tinuturuan ko naman siya? So nag-pretend po kayo na hindi niyo po siya ilalaglag? Actually, wala pa po akong plano noon kasi the following day lang po ako nag-decide. Through the insinuation po ni General Danny Lim. Alright. Sir, may maliwanag na sinabi ni Commodore Robles kanina na wag daw, nagmamalinis daw kayo dahil kayo rin daw ay may ninakaw daw na umaabot ng 200 milyong piso at may bahay pa rin daw kayo sa Amerika. Totoo ho ba ito? Yung pong 200 milyong piso, malayo po sa katotohanan yon. Ako po ay na-demanda ng ombudsman ng halagang 62 million na plunder. Yun po didepensahan ko at yun po ay na-dismiss. Ngayon po, tungkol naman po doon sa bahay, na-explain ko po maigi yun. At nasa counter affidavit ko po yun na sinabmit ko sa ombudsman. Ngayon, lahat po ng mga akusasyon sa akin doon, isa-isa ko pong in-explain yun. So, hanggang sa umabot na lang po sa 9 million po yung naiiwan na hindi ko ma-explain. Sir, kaya po yung aking blunder, na-dismiss, na-downgrade na lang po sa anti-graft and corrupt practices. Alright, panghuling katanungan na lamang, Colonel Rabusa. Sinasabi rin ni Commodore Robles kanina, ikaw daw po ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Reyes. Lumalabas daw ho na hinudas ninyo ang inyong kumpare, sir. Opinion na po yun he's entitled po siya sa kanyang opinion. Pero ang sa akin lang po is naikwento ko na po sa several interviews na I have to tell the truth. Anyway, makikita naman po ninyo yung aking affidavit. Nandun po lahat yung sequence that leads to my coming out. Last na lang po tayo, pahabol na katanungan, sir. Sinabi niyo ho kanina na hindi niyo pa alam na ito'y idadawit ninyo yung inyong kumpare. Bakit ho hindi niyo tinawagan man lang siya nung araw na bago siya dumating or the day before, tinawagan niyo si Angie Reyes at sabihin na, pare, pasensya ka na at ilalaglag kita or pinipilit na lang akong magsalita laban sa iyo. Why did you not try to call him daw, sir? Wala na po ang pagkakataon